Good day! Welcome to our weekly sharing of the Word. Maraming bagay ang nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At ang isa sa bagay na kinalulugdan niya ay ang maibahagi niya sa atin ang kanyang kaharian. Our key verse, Luke chapter 12 verse 32. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Nais ng Diyos na maibahagi niya sa atin ang kanyang kaharian. Kaya nga, nais ni Lord na wag tayong mabalisa or mangamba sa anumang pangangailangan or sa ating buhay, sapagkat tayo ay pinaghaharian niya. Sa isang kaharian ay mayroong hari at ang Panginoong Yesus ang ating hari. At ang hari ang may kapamalaan sa lahat ng kanyang nasasakupan, maging sa lahat ng mga pangangailangan ng mga ito. Kaya nga mababasa natin sa previous verses ng Luke chapter 12 starting verse 22 to 31, sinasabi doon na wag daw tayong matakot or mabalisa or mangamba sa buhay kung ano ang ating kakainin or daramtin, sapagkat kung ang mga ibon nga hindi sila naghahasik, ngunit pinapakain sila ng Diyos. At ang mga halaman sila ay tumutubo at lumalago, maging ang mga damo ay dinaramtan na nasa parang ay dinaramtan ng Diyos. Paano pa tayong mga tao? Gayong higit tayong mas mahalaga kaysa sa mga ibon at mga halaman. Kaya nga kapag tayo ay pinaghaharian ng Diyos, wag daw tayong mabalisa at mangamba kapag hinanap natin na tayo ay mapagharian niya at makasunod tayo sa kanyang kalooban, ang lahat ng bagay ay idadagdag na lang niya sa atin. Matthew 6:33, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What is God's kingdom? Hindi lamang ito ibig sabihin na pinaghaharian tayo ng Diyos kapag tayo ay nasa langit na. God's kingdom is the rule and the reign of the Spirit of God in us and through us. The Lordship of our Lord Jesus Christ, na tayo ay pinaghaharian ng Diyos. Na ibig sabihin, ang Kingdom of God, hindi lamang ito yung paghahari ng Diyos kapag tayo ay nasa langit na, ngunit maging ang pamamahala niya sa buhay natin habang tayo ay namumuhay pa dito sa mundo. At mahalaga na tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Dahil to see the kingdom of God is one thing, but to enter to the kingdom of God is another thing. John 3:3, Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. In verse 5, Jesus answered, Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So when we were born of water and the Spirit of God rule and reign in us and through us. Tayo ay mapaghaharian ng Diyos. Isa sa nature or character ng Diyos, siya ay mapagbigay. He is a giver. Kaya nga maging ang kanyang sariling buhay ay ibinigay niya sa atin. Sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya or pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang kung sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ng Ama na mabigyan ng mabubuting bagay ang kanyang mga anak. Kung ang ating mga earthly fathers, iyon yung nais sa kanyang mga anak, paano pa kaya ang ating Heavenly Father or our God the Father? Nais niya na ibigay sa atin ang mabubuting bagay. Ang ating mga earthly father, kapag ka daw ba humingi ang isang anak ng tinapay, bato kaya ang ibibigay nito? Kapag humingi ng isda, ahas kaya ang ibibigay nito? At kapag humingi ito ng itlog, alakdan kaya ang ibibigay ng ama sa kanyang anak? Sabi sa Luke chapter 11 verse 13, If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? He is a good Father. Pag binalikan natin yung ating key verse, hindi sinabi doon na it is your Master's good pleasure to give you the kingdom.
Hindi rin sinabi doon na it is your king's good pleasure to give you the kingdom. Ang sabi sa verse, it is your father's good pleasure to give you the kingdom. At may maaalala tayong isang account sa Bible na patungkol dito, sa Luke chapter 15, ang alibughang anak. Mababasa natin doon na mayroong isang tao na mayroong 2 anak na lalaki. At ninais ng bunsong anak na kunin na nito ang kanyang mana kahit pa nga ang kanyang ama ay buhay pa. At binigay nga ng kanyang tatay o ng kanyang ama ang kanyang mana. Pumunta siya sa malayong lugar, nilustay niya ang kanyang mana sa iba't ibang uri ng bisyo. Babae, sugal, alak. At dumating ang panahon na naubos ang kanyang mana at kasabay nito na nagkaroon ng matinding taggutom sa lugar na iyon. Kaya naman namasukan siya bilang mag-aalaga ng baboy. To the point na sa sobrang gutom niya, yung pagkain o yung pinagbalatan ng bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy ay yun na yung kinakain niya. Biglang napag-isip-isip niya na sa tahanan ng kanyang ama ay sagana, maging ang mga alipin nito ay hindi nagugutom. Kaya naisip niya, magbalik kaya ako sa bahay ng aking ama at humingi ako ng tawad. At sasabihin ko sa kanya na, Ama, wag niyo na po akong ituring na inyong anak, ituring niyo na lamang po ako na isa sa inyong mga alipin. At ganun nga ang kanyang ginawa, bumalik siya sa kanyang ama. Alam natin ang nangyari, tinanggap siya nito, at pagkakita sa kanya, pinagsuot siya ng magandang damit, sinuotan ng singsing at sandalyas. Nang malaman ito ng panganay na anak, nagalit ito at sinabi sa kanyang ama, Ama, pinaglingkuran ko kayo ng buong buhay ko at kailanman ay hindi ko kayo sinuway. Ngunit hindi niyo man lamang ako na ipagkatay kahit na maliit na kambing para mapagsaluhan namin at mapagkasiyahan naming mga magkakaibigan. Ngunit nang dumating ang inyong anak na naglustay ng inyong kayamanan, ay pinagkatay niyo pa ito ng pinatabang guya. At sinabi ng kanyang ama, sumagot ang kanyang ama, Anak, hindi ka ba nalulugod na ang iyong kapatid ay muling bumalik? Hindi ka ba natutuwa na siya ay na minsan siyang nawala, ngunit muli natin siyang natagpuan? Sinabi rin ng kanyang ama, Anak, palagi kitang kasama or kapiling, at ang lahat ng akin ay sa iyo. Kung anong meron ako, ay sa iyo din. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. So, makikita natin dito yung kaisipan ng panganay na anak na hindi niya nakita kung anong meron siya bilang anak. Makikita natin dun sa verse na hindi ganun kakilala ng panganay na anak ang kanyang ama dahil hindi niya alam kung anong meron siya bilang anak nito. Tayo din sa buhay natin, mahalaga na merong tayong right mindset or transformed life. Because if we want to walk with God, we need to be compatible with Him. Na alam natin yung kung anong meron tayo bilang anak niya, anak ng Diyos. So if we want to walk with God, we need to be compatible with Him. Amos 3:3, Can two walk together unless they are agreed? Tayo ay mahalaga na makaayon sa kung anong katangian meron ang Panginoong Yesus, to be conformed into His likeness, or magkaroon tayo ng Christ-like character. Dahil tayo yung kailangang magbago at makiayon sa wangis niya. Because the Lord, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Malakay 3:6, For I am the Lord, I do not change. Tayo yung magbabago para tayo ay makaayon sa wangis niya at sa to be conformed into His likeness at magkaroon tayo ng Christ-like character. Kaya nga, pag sumikapan natin na tayo ay Kanyang mapagharian, seek His kingdom. Hanapin natin na ang Kanyang kaharian na tayo ay Kanyang mapagharian na tulad ng isang kayamanan. Ituring natin ito na napakahalagang kayamanan. Katulad ng mababasa natin sa Matthew 13 verse 44, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kayamanan na nakabaon sa lupa.
sa isang bukirin. At nang mahukay ito ng isang tao, ay tuwang-tuwa itong ibinaon niyang muli. At umalis siya na masayang masaya, ipinagbenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian at muli siyang nagbalik sa bukirin upang bilhin niya ang bukid na ito. Ganun din naman sa Matthew chapter 13 verses 45 and 46, ang kaharian ng langit ay katulad din sa isang negosyante na naghahanap ng napakahalagang perlas. At nang makita niya ang mahalagang at napakagandang perlas na ito, pinagbili niya ang kanyang lahat ng ari-arian upang mabili niya ang napakahalagang perlas na ito. Ganon natin pahalagahan at hanapin ang kaharian ng Diyos na tulad ng isang napakahalagang kayamanan. Dahil kapag pinagsumikapan natin na tayo ay kanyang mapagharian at makasunod sa kanyang kalooban, ang lahat ng ating mga pangangailangan ay idaragdag niya na lamang sa atin. Finally, to enter into God's kingdom is to walk in His glory and power. 1 Chronicles 29:11, Yours, O Lord, is the greatness, the power, and the glory, the victory, and the majesty. For all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. Another verse, Psalms 145 verse 11, They shall speak of the glory of your kingdom and talk of your power. Kapag tayo ay pinaghaharian ng Diyos, mararanasan natin ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kapangyarihan. Kapag kailangan natin ng kagalingan, He is our great healer. Sa ating mga pangangailangan, He is our great provider. At siya din ang ating katagumpayan. Sa Kanya din nagmumula ang kapayapaan, kagalakan, pag-asa, katagumpayan, kalayaan, at mga pagpapala. We can experience His power and glory kapag tayo ay Kanyang pinaghaharian. God's kingdom, power, and glory can be entrusted to someone who is in agreement with Him. Our final verse, mababasa din natin ito sa the Lord's Prayer, Matthew chapter 6 verses 9 and 10. Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And in verse 13, For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Once again, good day everyone, and God bless.